Magandang araw, ako si Kabalikat Vic. At ako naman po si Kabalikat Chelo. And welcome sa isang episode na naman ng ating sama-sama tayo. Kabalikat. Ayan. Kabalikat Chelo. Yes. Ma'am, oo, yes. meron tayong isang special na panauhin That's correct. sa ating episode ngayon. Oo, at talaga namang napakasaya natin ngayong araw na to dahil isa na namang makabuluhang topic ang ating pag-uusapan. And I think this topic will resonate sa lahat ng Yes. ating mga members. Kaya, without further ado, Kabalikat Vic, baka gusto mo nang introduce ang ating guest. Yes, Kabalikat Chelo, kasama natin ngayon ang Chief ng Moral and Welfare Division ng Directorate for Personnel and Records Management. Of course, ang ating kaibigan, Police Colonel Rowena Cecilia Acosta. Yes, siya po ang chief. Yun, binanggit na nga po ni... Chief ng MWD. Yes, ang MWD. At talaga namang how would you say this? Parang yung adikain nung kanyang unit, ng division na kanyang pinamumunuan ay talaga namang makabuluhan para sa lahat ng mga public safety practitioner. Sabi nga, Moral and Welfare Yes, Division. for many years, ang PSMBFI at ang MWD ay laging magkasangga, magkabalikan sa iba't ibang mga programa ng Yes. PSMBFI at ng PNP. Mamay i-discuss natin ito with Colonel Acosta. Ayan po. Sige, so huwag na nating patagalin. Okay, excited nang malaman at makarinig ng mga learnings from our guest now. Ma'am Weng, para po sa ating mga nanonood ngayon, ano po yung ilang services ng PNP Moral and Welfare Division? Magandang araw po sa ating lahat at sa mga nanonood po. Ang Moral and Welfare Division po ng Directorate for Personnel Records Management ng Philippine National Police ay nagsiservisyo para po sa awards and incentives, sa special promotion services, sa special financial assistance po mula po sa Presidential Social Funds para po sa mga dependents, mga killed in police operations natin, wounded in police operations. At syempre po yung ating PNP Comprehensive Educational Assistance Program para po sa mga dependents ng ating PNP members. Ang MWD din po ang nagpapacilitate kung tinatawag po namin na Salamat Kapatid Program ng PNP para po sa mga magre-retire nating kapulisan at non-uniform personnel. Ay, naku, napakaganda naman ng adikain ng kanilang division. So, in short po, ma'am, ay talagang sa inyo pong division, dito po tinatala kayo, inaalagaan ang kapakanan ng ating mga miyembro. And parang may kasama rin yan, yata pamilya din ng ating mga miyembro. Opo, tama po kayo. Yung mga dependents po nila, we see to it that the moral and welfare of our PNP personnel and their dependents are really uplifted and enhanced. And napaka-importante niyan because alam naman natin when you're a public safety practitioner, and particularly kung ikaw ay isang police, talaga namang napakabigat ng tungkulin, And most of the time, minsan sa mga hindi inaasahang pagkakataon ay nagkakaroon tayo ng mga disgrasya, na dala-dala ng ating trabaho bilang isang pulis at ang talagang pinakakawawa dyan ay yung pamilya, Tama po kayo. So, Kaya kanina, Ma'am Chelo, nakabalikan siya, nabanggit ni Ma'am na ang MWD ay nagpo-proseso ng mga benefit claims para sa mga killed or wounded in police operations. Opo, totoo po yan. Kami po ang pinaka-OPR when it comes to the benefits of the dependents of those personnel who were killed in police operations and wounded in police operations. Opo. So, paano po nakakatulong, ma'am, itong PSMBFI benefits natin for the WIPO and mga killing operations po ng ating mga miyembro? Napakalaki po ng tulong na ipinagkakaloob ng PSMBFI sa mga members po ng PSMBFI, yung mga PNP personnel natin na miyembro po ng PSMBFI. Dahil po, alam po naman natin ang PSMBFI is one of the life insurance po. So, kapag po may nangyari po sa kanila, either killed in police operation or wounded in police operation, yung kaakibat po na benepisyo from this life insurance po ang ipinagkakaloob natin sa mga dependents ng ating killed in police operations at syempre po dun sa mga wounded in police operations po natin. Napakalaking tulong po kasi po alam naman po natin na kapag po yun po nawala po yung isang padre de pamilya, isang pulis, kailangan po ng panimula ng mga pamilya nila
at yung nakukuha pong benepisyo mula po dito sa life insurance na pinagkakaloob ng PSMBFI, ito pang ginagamit nila para po makapagsimula muli ng kanilang buhay. Meron din po tayong tinatawag na scholarship program na po kayo rin po yung nag-handle noon. And again, ang PSMBFI ay mayroon ding benepisyo through the SGTI na po nagbibigay po tayo taon-taon ng scholarship fund for the beneficiaries ng ating dependents ng ating mga police. Pakipaliwanag lang po sa amin. How do we go about it po? Tama po yun. Ang kada taon po, ang PSMBFI po ay nagdo-donate sa Philippine National Police para po sa Educational Assistance Program ng Philippine National Police para po sa mga dependents ng ating mga kapulisan at non-uniform personnel. So, sa ngayon po, mayroon po tayong comprehensive PNP policy when it comes to Educational Assistance Program. So, 3 pong klaseng programa ito. May tinatawag po tayo na Dependents Educational Assistance Program or DEAP. May tinatawag po tayong Rewards Educational Assistance Program or REAP. At saka po yung Special Educational Assistance Program or SEA. Ito pong, unahin ko po yung DEAP, yung Dependents Educational Assistance Program. Ang coverage po nito ay para po ito sa mga dependents ng active PNP personnel na kung saan po yung mga anak nila ay nag-e-excel sa kanilang mga pag-aaral. Opo. So pag maaari po silang mag-apply, meron pong sa policy po ng Comprehensive Education Assistance Program, may rubrics po kaming tinatawag at ngayon po ay automated na po ito. Pwede po sila mag-apply through electronic, online na po yung application natin, tapos i-upload na lang po nila yung mga requirements doon. Tapos since automatic po ito, wala po itong human intervention kung sino po yung pipiliin na magiging gratis dito. Opo, yung artificial intelligence na po, the system itself will rank these applicants. So, yun nga po, yung pondo po na dinodonate po ng PSMBFI, ito po yung ginagamit namin para po supportahan yung kanilang Educational Assistance Program. Tapos yung sa Rewards Education Assistance Program naman po, ito po ay binibigay natin one time sa mga PNP personnel po natin na ina-awardan, kada po PNPD, Police Service Anniversaries, dati po, yun po. So ito po ay one time in the amount of 30,000 pesos. Isang beses lang po yun kasi nga po, hindi naman po ganun kalakihan yung nare-receive po natin mga donations from PSMBFI and other partner institution ng PNP. At yung pangatlo naman po, yung Special Educational Assistance Program, ang mga nakakatanggap po ng Educational Assistance Program natin dito under the SEAP, yung pong mga dependents sa mga killed in police operations natin or wounded in police operations natin na turn into total permanent physical disabled or TPD po natin. So, kapartner po ng PSMBFI dito, yung pondo pong ibinibigay ng PSMBFI dito, yung sa full scholarship po ng De La Salle St. Benilde. Okay. Opo, nagbibigay po ng full scholarship at yung 10,000 para sa kada grantee po natin, galing po iyon sa SGTI na dinodonate po ng PSMBFI. Sa ngayon po, gusto ko pong ibalita sa inyo na may total po na 1,577 grantees mula po dito sa SGTI donation po. Wow. Ito po yung mga active scholars po natin at i-inform ko din po kayo na as of this day, meron po tayong 247 graduates mula po sa pondong ipinagkakaloob po ng PSMBFI sa Philippine National Police. Ay, napakaganda namang niya, no? Balita, no? Sarap ng pakiramdam Sarap na malaman mo na marami na parating na tulungan ng PNP dependent. Yes, oo. Talagang nakikita natin na sa mabuti na pupunta, no? Yes. Yung mga donations talaga na binibigay natin ng PSMBFI, not us personally, but the PSMBFI, no? At balang araw gusto po namin sanang mamili ang mga graduates po natin, ma'am. No? Nag-uusap tayo kanina ni Ma'am Weng na baka magkaroon ng pagkakataon na makilala natin itong mga graduates natin at who knows, baka bukas makalawa dito na sila magtrabaho sa Pwede po yun, PSMBFI, di ba? So, napakalaking tulong po yun sa pamilya po ng ating mga kapulisan. Oo. Napakalaki po. Kaya nga po, di ba? From education to employment. That's correct. Opo. Oo. Ma'am, kanina na-mention nyo rin po yung Salamat Kapatid program. So, would you want to expound on that po?
Kada taon po kasi nalalaman po namin kung sino-sino po yung mga magre-retire. Mhm. Opo. So, meron pong programa ang PNP na ino-honor yung services they have given to the country through the Salamat Kapatid program. So, kada buwan po, nag-conduct po tayo ng Salamat Kapatid program. May participate, di ba? Nagpa-participate din tayo dyan, di ba? Yes, oo. Kumbaga yung kanilang yung refund ng kanilang equity value. We award to them Yes, oo. during the okay. Oo, so yan pala yun. Yan ang binibigay po ng sa ating mga regions o kaya ng Ma'am, may tanong, pwede pong ako rin magtanong. Sure. Opo. Kasi po, karamihan sa mga nagre-retire natin or nag-retire na po, ang lagi po nilang tanong, yung life insurance po ba nila sa PSMBFI, during active lang po ba? O kahit retired na po sila, pwede pa rin po nilang ituloy? Kasi life insurance po ito, napakahalaga po, lalo na kung magre-retire ka na or retired ka na po. Yes, oo. Napakaganda ng tanong ninyo. Yes, pwede po nilang ituloy yan. Kahit na hindi na sila active police officer, no po. I-advise lang po nila kami na gusto kong ituloy yung aking membership sa PSMBFI. Pwede po yan until age 65. Wow. Pwede po yan. At ine-encourage po talaga namin lahat ng ating mga members. Even the non-members, pag-isipan na po natin yan ngayon, na ang life insurance, paulit-ulit po namin yung sinasabi sa kahit na anong programa kami na mag-guest, no? Na dito sa PSMBFI, ang life insurance, we call it love insurance. Kasi yan po, yun ay testament ang pagmamahal ninyo sa inyong pamilya. Lagi nating, actually, sa inyo ko rin po nga narinig kanina. Kanina po, bago tayo nag-air, talagang nagkaroon kami ng napakagandang kwentuhan ng ating bisita, no? And ang ganda ng wisdom ni Ma'am Weng, no? Pag sinasabi niyang life insurance. Nakakalungkot lang na dito sa Pilipinas ay talagang sabihin na natin hindi na-appreciate ang life insurance. Yung importance nito. Yes, in other countries, nagpapatayan pa nga sa life insurance, di ba ba? Kasi lahat halos ay naka-insure, di ba? Pero dito sa atin, yung kahalagahan ay talagang sa atin hindi pa nakikita. Pero we need more of like Ma'am Weng, na nakikita yung kahalagahan ng naka-insure ka. Dahil ang binibigay niyan sa'yo, at number one, ay peace of mind. Peace of mind para po sa mga maiiwan po. Yes. Kasi bilang pulis po, araw-araw po ang buhay po namin ay nasa danger. Yes. Kasama po yan sa sinumpaan naming tungkulin to protect and serve our community and Filipino people. Yes, especially sa case ni Ma'am na pareho kayong pulis, no, na mag-asawa, and you have 3 kids, di ba? So I'm sure naiisip yun di ba? Hindi lang mag-asawa na napaka-delikado ng aming trabahong mag-asawa, di ba? So kaya ganun na lang kabukas ang isip ni Ma'am Weng when it comes to life insurance. Opo. Nag-lecture din po kasi ako dati ng financial literacy. At napag-aralan ko rin po ito based on my personal experience po na tayo po, bawat isa po sa atin, lalo na po mga kapulisan, dapat po yung mindsetting po natin, habang nagtatrabaho po tayo, dapat hindi po tayo dependent lang sa sahod natin. At lalo na po pag nag-retire tayo, dapat meron po tayong tinatawag na financial independence. At para po ma-attain yung financial independence na yun, may mga dapat ka pong gawin. Una po, para nga po meron kang peace of mind kung ano man po ang mangyari, di po ba? Dapat po meron kang life insurance para handa po ang iyong pamilya kung ano man po ang mangyari. Meron silang benepisyo na matatanggap. Pangalawa po yung health insurance. Health insurance po, kung magkasakit po. Kasi ngayon, nagtatrabaho tayo, nagsisave tayo para sa pag-retire natin or for our future, para sa mga anak. Pero pag nagkasakit po, sana wag naman Lord, nauubos po ito sa mahal po ng hospitalization. Nako, po ba? danas na danas ko yan, Opo. Ma'am. So, life insurance, health insurance, tapos dapat din po free of debt po tayo. Kung may utang po tayo, unti-unti po natin itong bayaran at hindi po masamang mangutang. Lalo na po, kung gagamitin mo to for investment purposes. Para nga po, maging pinaka-aim mo po, financially independent ka. Lalo na po pag nag-retire ang ating mga kapulisan at ang non-uniform personnel. Kahit po kayo. Ma'am, may sinabi ka kanina, kinikwento mo sa akin, a certain age na kailangan hindi ka na dependent sa sweldo mo. At what age is that?
Sana nga po, before the age of 50, you're no longer dependent sa sahod Sweldo mo. Opo. You Meaning are meron ka ng savings, financially capable ka na. capable ka na po. Okay. Opo. Yung sahod mo at the age of 50, dapat ini-enjoy mo na po siya. Yes. Sinisave mo na siya para po after your retirement, pwede ka na po mag-travel, pwede ka po bumili ng gusto mo na pong bilhin. Yun po. Oo, parang nabasa ko rin yan somewhere na Opo. parang at the age of 50, dapat nag-i-enjoy ka na lang. Opo. Diba? Yun lang yung ginagawa mo sa buhay. Your, Enjoy ka na lang. your labor. Yes, oo, nagka-travel ka na lang. Babalikan ko lang yung binanggit mo kanina. Ito para sa kaalaman ng lahat, ano po. Kasi ako'y naranasan ko talaga ito. When my mom got sick last year, ito to yung sinasabi ni Ma'am Weng, uubusin ka talaga ng ospital. Opo. And during that time, hindi nakapaghanda kasi ang aking mga magulang. Let's face it, ang edad po ng aking mga magulang, noong mga panahon na yun, wala naman ng life insurance. Hindi sila ganun ano sa ganyan, anong tawag sa ganun? Open-minded. Yung ka-open-minded o yung mga matatanda natin noon, di ba? Walang ganyan. Appreciative. Natatakot sila pag yung Yes. karamihan po, pag ng life insurance, sabi nila, ang yun, nagpe-prepare ka para sa iyong Kamatayan, oo, Hindi parang po ganyan, totoo oo. yun. So, ang peace of mind po talaga, Correct. pati po yung health insurance, Mhm. para po hindi po maubos talaga yung savings nyo. oo, at talagang pag na-hospital ka, ang milyon ay ilang araw lang yan. Opo, totoo. Sobrang, kaya when she passed away, talagang, well of course, syempre masakit, no, na nawalan tayo ng magulang. At talagang doon namin na-realize na magkapatid na iba pala paghanda ka. Kasi talagang iiwanan ka ng, wala na yung magulang mo, pero magbabayad ka pa rin sa ospital. Di ba? Yung ganong sitwasyon po ba? So, sana maging kabukasan to ng isip sa ating Opo. mga, may pagkakataon pa, di ba, na, kumuha ng life insurance, kumuha ng health insurance, napakahalaga talaga na handa ka lagi sa anumang oras. Papa. Totoo. Ayan, so, Saka ipagpatuloy nila yung kanilang insurance after when they reach the age of 56, which is the retirement age. Ituloy nyo na. So prior to yes. reaching that age, punta na kayo sa aming mga opisina, Mm-mm. mag-signify na kayo na itutuloy namin ang aming insurance up to age 65. 65. Oo. Yung kadalasan naririnig ko, especially from, mga bago-bago pa lang ng mga members na police officer, parang sinasabi nila na, gastos na parang ganyan. Paminsan, pag nagkakaroon po ka ng pagkakataon na nakakausap tayo ng mga members, talagang pinapaunawa po namin sa kanila na sa kakapiranggot na ibinabawas sa iyong sweldo, tutuusin hindi pa nila mararamdaman yun kasi sa salary, po yan, deduction, na napakaliit naman kung tayo nga po yung nakukuha natin na mag-loan ng ating telepono this much, di po ba? Kung hindi ka nakaline, bumibili ka ng sigarilyo, bumibili ka ng alak, di ba? And more so, kung may sasakyan ka, makukuha mo rin siyang i-insure. Yun, walang balik yun na. Opo. Di po ba? Opo, Walang balik tama. yun. Every year yan, i-renew mo yan. Tama po. Kung walang mangyari sa sasakyan mo, di goodbye naman din sa ibinayad mo sa insurance, di po ba? Whereas dito sa PSMBFI, nagbabayad ka, but half of that, mababalik yan sa'yo when you retire. Kasi po, that's, savings, no? Mhm. Nag-earn din ng interest yan. So, bukod dun sa ikinontribute mo, plus yung savings mo annually, malaki-laki din po yung makukuha at the end of the membership po. And yun nga, may pagkakataon tayo to continue our membership kahit hindi na po kayo active or retired na kayo until age 65. Yan, so napakaganda ng tanong ni Ma'am kanina. Opo, maraming, masasagot ko na po yung mga tanong po ng mga retirees po namin at about to retire. Ayan, Salamat po. po. Salamat Oo. And po. siguro later on, we will collaborate din tayo, ma'am, for our projects related to that. Ma'am, ano po? Pwede po. Opo. Opo. Ayan. Sige, ma'am. So, gusto ko rin po marinig sa inyo, ma'am, bilang isang alagad ng batas. Although, napapag-usapan na po natin ngayon, but probably you can add more insights. Gano'n po talaga kahalaga ang life insurance sa katulad po ninyo, ma'am, na isang alagad ng batas? Tulad nga nung sinabi ko po, ako po, witness po ako during the Mama Sapa. Kasama ko po nun si Sir Vic, nasa Directorate for Controllership pa po ako nun. Nakita ko po yung importance ng life insurance. Kasi dun sa mga kasamahan natin dun sa Mama Sapa, 6 po yata yung hindi There are naging member. team member yung iba doon ng Oo. PSMBFI. And we were witness to that, ma'am, nung binibigay na po yung kanilang
benepisyo. benepisyo. At sa multipurpose kami noon ni ma'am. Opo. Mm. Nandun din po nun yung dating Pangulong Aquino. Yung ibinibigay po namin lahat ng mga benepisyo sa kanila. So, personally, na-witness ko yun. Sabi ko, ganito ka-importante pala yung health insurance. So, nung time na yung anim na yun, ma'am, hindi ba sila nakatanggap? Parang, there was, I heard, may nagbigay binigay din ng din po PSBF. kayo. SBTI, yung Sa Special Group Term SBTI. Insurance. Pero ang laki po ng difference kasi yung mga miyembro po parang mahigit million po yung iba eh. Depende po sa package po ba yun? Yes. Sa Yung kanilang yung Yung sa rank nila, depende yun sa Opo. rank and contribution. contribution nila. contribution po. Mm. Depende sa contribution po na kinuha So, po. yung sa kanila, dun sa aling parang financial assistance lang, parang Opo, ganun. parang It was only from the SBTI, sabi nga, yung mga karamihan officers ang hindi members ng PSMBFI, but the PNCOs were members. Nakikita mo talaga bakit sila meron ganitong natanggap. Mm-mm. Only to, ganito kalaki, sir. ganito kalaki. Only to explain na hindi po sila miyembro. It's either nagpa-terminate or hindi nag-sign up for membership. So, Opo, ngayon po as Chief Moral and Welfare Division po, so isa nga po yung trabaho po namin na i-ensure po yung mga benepisyo na ipagkakaloon sa ating mga killed in police operations ng mga kapulisan natin, pati po yung mga wounded in police operations. Nalulungkot po kami pag po nalalaman namin na wala po o hindi po miyembro ng walang life insurance from PSMFI and other institutions po. Kasi nakikita po namin, personally, nakikita po namin yung halaga talaga nung maitutulong ito sa pamilya po ng mga nawalan po natin mga killed in police operations. Ganun po talaga siya ka-importante. Nakakalungkot pong isipin, kaya nga po sabi ko nga po, sana ma-appreciate po ng lahat ng kapulisan natin how important life insurance is. Yeah. Hindi lang po yung, opo, nagbabayad po tayo monthly, deducted naman po siya, pero sabi ko nga, nakakabili ka nga ng soft drinks eh. Nakakabili ka nga ng iban kung naninigarilyo, di ba? Bakit hindi yung life insurance na lang? For the peace of mind and for your loved ones. Tama po yun. Kaya nga po. Actually, yung isang naririnig ko lang no, na parang minsan parang papiloso kung sagot ng ibang mga, hindi lang police, mga tao mismo, general public, na sinasabi nila na, bakit ako bibili ng life insurance? Babayaran ko yan, hindi ko naman mapapakinabangan. Ang sakit marinig yun, ano, na parang, kaya ka lang bibili ng isang bagay or gagawa ng isang bagay para mapakinabangan mo. But, kailangan talagang mawala yung ganong klaseng mentality, no? At ang isipin na, yan ay para mapakinabangan ng mga mahal mo sa buhay, di ba? Ng mga anak mo, di ba? Kaya tayong mga Pilipino, tayo very familiar, di ba? Importante sa atin ang ating mga asawa, importante sa atin ang ating mga anak. So, dapat mag-translate yan through life insurance. Opo, para po Di ba? lalo na sa kinabukasan ng mga anak. Yes, pag-aaral, di po Opo, ba? pag-aaral nila. Naalala ko noon, Vic, tatandaan mo, parang few years back, bago pa mag-pandemic yun, meron tayong binisita na namatay. yes, Diba ano rin yun no? Parang in operation din yun, tama ba? Pinuntahan po namin yun sa We're in Cavite. Talagang grabe yung pasasalamat ng asawa. yes, Na, diba, nakalimutan ko rin yung but we were in Cavite, very, very thankful in family. Tama po ba, ma'am, Colonel Acosta, ma'am? Pag meron po tayong casualty sa PNP, tama po ba yung naririnig-rinig namin na ang unang itinatanong po is kung member ba siya ng PSMBFI? Personal experience po, opo, tinatanong po, hindi lang po PSMFI, pati po yung other mga life insurance. Kasi nga po, malaking tulong po siya para po sa pamilya ng mga nawala natin kapulisan. Very important, no? So, ano na yan, it's a necessity. Hindi na yan luxury. Kung noon, nung mga unang panahon, pag sinabing, okay, may life insurance, ay ang yaman mo. So, parang ang dating is, luxury. Pero ngayon, hindi eh. Whether, if you're capable of paying, a small amount for your life insurance, itabi mo, isubin mo, out of your pocket, gawin mo na. Hindi naman kailangan mayaman ka eh. Importante, secure ka. Diba? Secure ang family mo. Ayan. So,
kanina rin, ang na-appreciate ko rin kay Ma'am Weng is yung kanyang knowledge on financial literacy. Sobrang ang dami kong natutunan sa kanya kanina na kakwentuhan natin siya. Nagkapag-chismisan na po kami bago pa man din tayo nag-podcast. And gusto ko sana na maibahagi rin ni Ma'am Weng, no? Yung kanyang, Baka may additional pa insights. si Ma'am Weng Oo, na ang financial magbibigay ng literacy. insights or financial literacy. Yes. So kanina, meron na discuss sila Ma'am Weng, si Ma'am Weng na mga iba't ibang mga dapat mong pagkaroon ka. No? Ngayon baka meron pa Ma'am na konti pang tips Ma'am, I'm sure yung inaabang-abangan din ng ating mga ano pa ba mga Yes. tips dyan ni Ma'am? Iba po, usually po, personal experience ko po to. Yung nga po, ang pinaka-aim ko po talaga is to be financially independent. Lalo na pag nag-retire po ako. Kaya sa ngayon, para po ma-achieve ko yon, meron na po akong life insurance, health insurance, and others po. Ma-achieve ko rin po yun na kapag ka po na-receive ko yung sahod ko, at least 10% ng sahod ko, sinisave ko na po siya. So yung 10%, naiiwan na po, yun na lang po yung pinagkakasya ko. At tinuturuan ko rin po yung mga anak ko na ang bibilhin lang po namin ay yung needs nila, hindi po yung wants. Kasi magkaiba po yun eh. Kada nga po pag bibili po, di ba po, may bibilihin. Magpapaalam pa po, ang lagi ko pa tanong sa kanila, is it a need or a want? Explain. Ganon. Para po yung bata pa lang po, na-inculcate na sa kanila yung Yes. importance po ng savings, yung importance po na hindi po madaling kitain ng pera. Opo. At mape-prevent yung impulsive buying, ano? Opo. Usong-uso po ngayon yan Yes. because of the online advertisements that we have, online shopping that we have. So, bago po talaga bibili, isipin niyo po muna, is it a need or a want? So, yun po, personal experience ko po yun. Hindi rin po ako masyado sa mga branded or ano, yung tama lang po. Kung ano lang po yung kailangan talaga. Yun po. Importante talaga yan. So, sana po, ma-inculcate din po natin yan sa mga anak po natin. Ayan. Oh, ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng way of raising her children, no? Si Ma'am. Kaya lang, Ma'am, pag nakitignan mo yung Facebook ngayon, di ba meron tayong mga na healing, Ma'am, at healing my inner child. I deserve this. May mga ganun. May mga ganun na na minsan yung needs at once, pag nagkaroon na nababasa mo ganun, talaga meron kang disiplina sa sarili. Ang dami-dami kasing mga vlogger ngayon, mga content creator na nag-endorse. Actually, guilty ako dyan, no? Kinikwento ko nga kay Ma'am kanina na pag meron ako isang meme na nabasa sa Facebook na parang something like, kaway-kaway dyan yung may mga office mate na sa sobrang dami ng parcel, naka-address na sa opisina. Actually, ako po, isa ko doon sa guilty. Kasi kapag i-address ko yan sa bahay ko, ay naku, mag-aaway kami everyday na asawa ko. Sa sobrang dami. Pero kasi nakwento ko rin kay Ma'am kanina, na dun sa, kung 10 yan na aking pinadeliver, di madyan ay hindi ko naman kailangan. Doon ko lang marirealize na, Minsan, Ma'am, impulsive yung buying. bakit ko ba ito binili? Hindi ko naman magagamit. Parang ganyan. So, sayang. Pag kukumpitin ko sa mind ko yung ginastos ko, kahit nasabihin mo mga mura-mura lang yan. Pag pinagsama-sama mo, malaki yun, no? my God, ang laki na pala ng kung na ano ko, nagastos So, ko. isa po yan sa pagsisave po natin, sir. So, yung impulsive buying. Tanggalin na ang mga online shopping. Tanggalin na. Baka magalit sa atin, no? Ano din po siya, malaking tulong din po. Oo Pero yun naman. po, ano po yun, kailangan In moderation. In moderation, at saka po yung, yung matalinong pagbili po. Kailangan mo ba siya o want mo lang? Ganun po. Needs. Which reminds me, Ma'am, yung mga iba may mga loan facilities. Ano po ba dapat mapaggamit yung perang na yung nai-loan o naiutang? Paano po ba dapat ang paggamit noon, Ma'am? Ako, personal po sa mga kaibigan ko, usually po naglo-loan po sila kasi ginagamit po nila ito sa negosyo. Bago rin po mag-enter ng any business po, nagko-conduct po dapat ng feasibility studies para po hindi po malugi at the end. Baka mamaya maging simula pa siya ng pag-aaway ng pamilya. Kasi loan po ito di po ba? So yun po, dapat po meron siyang feasibility studies. Yung paglo-loan mo magagamit mo siya for investment later on. Hindi po maglo-loan ka dahil luho lang. Yung ganun po. Para po, ito po yung mga tamang paraan sa paggamit po ng ating mga pinaghirapang sahod. Kailangan may balik dapat, no? Opo. Hindi yung, di ba, ginastos mo na, may pabayaran ka pang utang. Parang Opo. ganyan. Ay, napakaganda ng ating
ating discussion, no? Vic, talagang na-appreciate namin na pinagbigyan tayo ni Ma'am Weng sa ating invitation sa kanya na makapag-guest sa atin ngayong araw na to. And we really appreciate, Ma'am Weng, kung gaano mo nakikita yung kahalagahan ng PSMBFI life insurance, especially sa mga kabaro mo po, no? Ng mga katulad mo na public safety practitioner. And we really hope na marami pa tayong ma-meet na katulad mo. I mean, yung mentality po ba na meron kayo ngayon, open-minded kayo sa ganyan at sana talagang sa pamamagitan po ninyo ay ma-realize ng ating mga members, talaga non-members also, na talagang kailangan nilang kumuha ng life insurance. It's very important. Sana nga po, isa nga po yun sa panalangin namin sa Moral and Welfare Division kasi nga po yung kada bantay po namin kung may mga nangyayari po, sana member ito, meron itong life insurance kasi kawawa po talaga yung pamilya. Ako po ay natutuwa rin po ako yung bago po ninyong programa ngayon. Ito, malaking tulong po ito sa ating mga kapulisan. Yung tinatawag niyo po na Legal and Travel Assistance Program. Malaking tulong po ito, ma'am. Kasi alam naman po natin sa serbisyo po namin, minsan po, magkakaroon ka po ng kaso. At minsan po, iniutang ito ng mga kapulisan para lang pong magbayaran yung kanilang mga legal counsel po. Kung lalo na po, konti lang naman po kasi ang legal officers po ng Philippine National Police. Kung hindi po sila nabibigyan ng tulong ng PNP. So, napakalaking tulong po nito ng Legal and Travel Assistance Program po ninyo. May tanong lang po ako kasi pagka po legal and travel assistance, yung travel po ba, ma'am, pwede po bang pampasyal to, ma'am? Para po ma-explain nyo po sa akin. Okay. At para po sa ating mga PNP personnel po. Kasi qualification for travel assistance, hindi ko pa po nababasa, pero para po sa kaalaman ng ating Actually, ma'am, ito po mga hawak po ninyong ito. Yan, ito po. Dalawa po ang mga posters po na i-distribute natin nationwide. Isa ito yung travel assistance, itong hawak naman ni ma'am. This is the legal assistance, no? Dito sa legal assistance, ang ano natin dito, ang binibigyan natin dito ng kahalagahan is for PSMBFI members in whose standing facing service-connected administrative, criminal, or civil cases from March 2024 onwards. Nagbibigay po tayo ng amount of assistance na 20,000 pesos. Yan. So, meron po tayong mga requirements, very, very minimal lang naman ang mga requirements at makikita ito sa pag-meron tayo QR code. You just scan the QR code, ipapakalap natin ito, no? Nationwide. Scan the QR code, meron tayo sa social media rin natin para makapasok po kayo dun sa link kung saan makakapag-apply kayo para sa legal assistance. Same din for travel assistance. Ito naman, for PSMBFI in good standing, appearing as prosecution witness in case filed by the PNP unit in the exercise of their official function. Yun. So, pero kumbaga if you need to travel, for instance, from one area, one municipality to another, one city to another, one province to another, meron to attend the court hearings, may ibinibigay na travel assistance o monetary assistance ang PSMBFI, iba't iba po ang halaga niyan. So itong mga detalye dito ay makikita sa ating Facebook, sa ating Viber, at sa ating website. Yes. Tama ba, Ma'am Cheryl? Actually, sa website na ito, doon yung makikita. And tama na, discuss namin ito ni Ma'am Acosta, at sabi nga niya, tama din at meron tayo ganun. Dahil si Ma'am Deen ay humaharap din. Minsan pa humaharap kayo sa mga court hearing as prosecution witness. And I shoulder po all my expenses. Yun yan. Napakalaking tulong po niya sa mga kapulisan po natin. Yes, so, and maidagdag ko lang, no, PSMBFI pa lang po ang nagkaroon ng ganitong klaseng programa, no, at talagang naiintindihan namin talaga, isa to sa sinasabi nga natin na criticality ng inyong trabaho. Hindi maiiwasan yan, ma'am. Hindi po ba talagang darating at darating yung time na ginagawa nyo lang yung trabaho ninyo, pero sa kasamaang palad ay magkakaroon ng ganyan kaso na a-appreciate. Ito po yung kagandahan na ang board members ng PSMBFI ay nasa hanay ninyo. Kaya naiintindihan nila yung pangangailangan ng ating mga miyembro. Kaya tinatawag na namin na tailored fit
yung ating mga benefits. At isa po yung testament na tailored fit ang benepisyo ng Legal and Travel Assistance Program ng PSMBFI para sa ating mga members. Meron pa tayong po sa isa na- PNP members ng PSMFI. Maraming salamat po dito sa programa ito. Napakalaking tulong po nito. Opo, Salamat. it's our pleasure, ma'am. Yan, especially na nagkakaroon tayo ng pagkakataong makadaupang palad o alalim. Makadaupang palad ang mga katulad ni ma'am na talagang very appreciative sa PSMBFI for the, the life insurance and the benefits, di ba? Oo, and meron pa tayong isa, ma'am, yung HMO program natin. Ayan, Opo. isa rin po yan para sa mga, this is under our loyalty program para sa mga members natin na may 20 years and 20 to 24 years of membership dito po sa atin. No? So, nagbigay po tayo ng HMO, wherein magagamit po yan ng mga members, ng mga qualified members natin sa kanilang papapa-check up. Kung meron po silang magpapalab test sila, o meron silang karamdaman, pwede po silang pumunta sa kahit na anong clinic or doctor or hospital na accredited, affiliated sa Medicare Plus. Ayan. So, kung sa mga katanungan po, later on, i-flash natin yung ating numbers na po para sa mga interested. Nag-in-encourage po namin ng mga members na qualified, gamitin niyo po yan. Sayang po yan. That's 40,000 itong taon po na to. So, sayang po yun. So, kung meron po kayong nararamdaman sa katawan ninyo, kahit simpleng sakit ng ulo lang yan, o kung ano man yan, gamitin nyo na po yun. Utilize nila yun. Utilize it. Opo. Sayang yun. Oo. Oo, napaka-importante. Lumapit niya po ang PSMBFI sa akin kasi sabi po nila there are 17,000 members Yes. qualified for this HMO card. At karamihan po ay hindi pa po nakukuha yung HMO card. Saan po ba pwedeng kunin po, ma'am? Kasi baka po Yes. hindi po alam ng ating mga kapulisan na meron po sila. Dito po Saan sa po nila atin- makikita na qualified po sila? So membership po is more than 20 to 24 years as Yes. active PSMBFI members po. Opo. Tapos yung saan po nila pwedeng kunin, ma'am, yung HMO card po? Okay. Yung mga HMO card na available na po ngayon, meron po tayong isang team na tumatawag sa mga members. Ini-inform sila na pwede na nilang kuhanin yung, or meron po kaming text blast na pinapadala, text message for those qualified members na nandito na ang kanilang HMO. So, abangan nyo lang po yun. Kapag na-receive nyo po yun, pwede nyo na po siyang pick up dito. Ma'am, paano po yung mga PNP personnel na nasa malayong lugar? Ipapadala po yun. PSMBFI na Yes, po ang magpapadala. papadala Maraming po. salamat Ayan. po. Opo. Ayun po, ma'am. So, Vic, talagang napakaganda ng ating the discussion ngayong araw na to. Talagang we really appreciate na, no? Ulit-ulit po kami nagpapasalamat na ako personally, si Vic, matagal ka nang kilala. Opo, Ako, kaibigan ko po yung oo, matagal. sobrang 27 years na sir, Yes, ano? ma'am. yes, so thankful po ako talaga na nakilala kita, ma'am, kasi talagang we really appreciate people who equally appreciate the kind of service that PSMBFI is providing our members. Maraming salamat. Maraming salamat po. Yan, Vic. In fact, sabi nga Ma'am Shelo, no, sa PSMBFI, we are celebrating life. Yes. Kasi mahalaga ang buhay ng bawat membro namin. We celebrate life. Kumbaga, nandito kami para tumulong, mga programa namin, ang ating mga benefits, para sa inyo ito eh. Di ba, ma'am? Yes. Hindi lang basta ito para sa mga casualty, no. For as long as you are members of PSMBFI, meron kami mga programa o mga itutulong sa inyo Yes. na exclusive lang para sa mga members. Correct. Kaya ini-engage natin yung mga hindi pa members ng PSMBFI, di ba, ma'am? Ma'am Weng, kung baka pwede magpa-member na kayo, iba medyo na, yung either sarado na yung isip nila or nahihiya pumunta dahil patagal sa hindi member. Punta na kayo at magpa-member. Kasi napakahalaga ng miyembro kayo ng PSMBFI. That's correct. May nagtatanong rin po sa akin, ma'am, sir. Halimbawa po, nagpa-terminate po sila kasi akala po nila kapag nag-mature na po yung kanilang, yung policy. Opo, katulad ko po, nung nag-mature po ng 20 years yung policy ko, itinuloy ko pa rin po ang pagiging miyembro ko ng PSMBFI. Pwede pa rin po ba silang bumalik? Yes. Pwede pa rin po? Pwede pa rin po yun. Pareho pa rin po ng mga benepisyo ang matatanggap po Yes, nila. pareho pa rin po yun. Tumawag lang po sila sa amin, mag-reach out lang po sila, no? At tutulungan po namin silang makabalik as member ng PSMBFI. Tandaan po natin, ang protection ay hindi po yan nagmamature. Kailangan natin ng protection hanggang sa huling sandali ng ating buhay.
So it's very important na patuloy pa rin tayong magpa-member po sa PSMBFI. So for those na mga nag-mature na, umalis, pwede pa rin po silang bumalik. We welcome them. Ayun po. Salamat po, ma'am. Salamat Sige po. So, hingan po natin siguro ng last message si Ma'am Weng sa ating mga tagapanood para po sa ating mga members na nakikinig po ngayon sa buong Pilipinas. Muli po, in behalf po ng aming Director ng Personal and Records Management, si Police Major General Chinayo po, Yes. kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa lahat po ng napakagagandang programa po ng PSMBFI at sa patuloy niyo pong pagtulong sa amin. Sana po huwag kayong magsasawa and looking forward for some more collaboration po sa Makikita pa tayo, ma'am. programa. Opo. And rest assured po na sa MWD po, we really see to it to enhance the moral and welfare of personnel. We will coordinate and cooperate po sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much, Ma'am Weng, Vic. Maraming salamat, ma'am, sa inyong pong pag-guest. Sana, ma'am, hindi po ito ang huling ng pag-guest dito. Kahit ito mga darating po mga panahon, marami po talaga tayong kailangan pang pag-usapan. Nakasama natin si Ma'am Weng. Yes, that's correct. And mga miyembro po ng PSMBFI ngayon na nanonood po sa amin, ay maraming salamat po ulit sa inyong pagtutok sa ating programa kasama ang ating special guest, ang Chief ng Moral and Welfare Division, DPRM, si Police Colonel Rowena Cecilia Acosta. Thank you very much, ma'am. And patuloy po namin kayong iniimbitahan sa mga susunod pa po naming podcast dito sa PSMBFI. Sama-sama tayo kabalikat. Ako po ang inyong kabalikat, Shadow Marquez. At ang inyong kabalikat, Victor. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.